Scottie Thompson mga bro, gandang pasa kay Justin Brownlee, two-handed slam dunk. At EJ Anosike nangangalabaw sa ilalim. So Barangay Ginebra versus SMB semifinals game 1 mga bro. Sino nga kaya ang unang makakabutas sa kanilang series? Opening quarter, palitan lang ng basket ang dalawang koponan. EJ Anosike, pinagpag lang ang depensa ni Justin Brownlee sa painted area mga bro, easy 2 points. Maverick Ahanmisi, maaga nga naging aggressive sa laban na to. Pero EJ Anosike, ang lakas talaga sa ilalim mga bro, in one play. Barangay Ginebra, ganda ng ball movement. Scottie Thompson to Justin Brownlee, two-handed slam dunk. At sinundan pa ng back-to-back 3-point shot ni Stephen Holt. Aakyat na sa 4 ang kanilang lead. Scottie Thompson, nautakan si Jericho Cross, easy 2 points. Pero EJ Anosike, 10 points na agad dito sa first quarter at nasaktan pa si Justin Brownlee. Kitang-kita talaga ang mismatch ng Barangay Ginebra sa SMB mga bro, lalo na sa painted area. Wala nga halos makapigil kay EJ Anosike, pero alam naman natin na gagawa ng paraan itong Barangay Ginebra. Kailangan lang talaga nilang i-manage ang playing time ni Japit Aguilar at Justin Brownlee para hindi gaanong mapagod sa dulo. Pero Jody Vance nakahanap ng mismatch para idikit ang score. Ayaw ngang magpaiwan ng Barangay Ginebra sa first half. Ito na siguro ang pinakamagandang laro ni Jody Vance sa kanyang pagbabalik mga bro. Taas nga ng kumpiyansa kahit may edad na. Expected naman na magti-take over si Justin Brownlee sa dulo. Sa kabilang banda naman mga bro, Jeremiah Gray, good news ngayong conference. Ito ngang si Jeremiah Gray ang isa sa mga hinihintay ng mga Ginebra fans na makabalik mga bro. Looking good na nga itong si Jeremiah Gray at pwede nang maglaro anytime. Malaking bagay din talaga on the court itong si Jeremiah Gray mga bro dahil may depensa nga ito at threat sa labas ng shaded lane. Ayon nga sa source ay baka ngayong semifinals magde-debut na itong si Jeremiah Gray mga bro, lalo na kapag aalatin ang kanilang mga shooter. Well, para sa akin mga bro, magandang balita nga kapag official lang magde-debut si Jeremiah Gray dahil sinyalis na nga ito na posibleng lalalim na ang rotation ni Coach Tim Cone. Pero kilala naman natin itong si Coach Tim Cone mga bro na nasa 7 to 8 player rotation lang talaga ang kanyang ginagamit. Mahabang minuto nga ang kinakain ng kanilang tatlong guard na sina Maverick Ahanmisi, Scottie Thompson at Stephen Holt dahil maganda nga ang kanilang naging performance. Kaya sa ngayon mga bro, hindi pa talaga natin masasabi kung makakapasok pa sa rotation si Jeremiah Gray. Ready to play naman na daw ito kapag gagamitin na siya ni Coach Tim Cone mga bro. Pero wag muna tayong mag-expect ng malaki sa kanyang performance dahil kakagaling pa nga lang nito sa isang injury. Hindi nga basta-basta ang naging injury nitong si Jeremiah Gray dahil kailangan talaga itong ipahinga ng ilang buwan. Pero asahan pa rin natin mga bro, kung hindi man ito magagamit ngayong conference, baka sa Commissioner's Cup ay magagamit na ito. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?